si Vince kasama talaga sa BICAM kahapon ng lower and upper house. Anyway, hindi naman pupuntahan dyan kung hindi naman yung pinadala ni Bangag. Di ba? I mean, come on. Kaya nga hindi rin pumalag yung mga congressman at saka yung mga senador na nandun si Vince kahit hindi naman dapat. Kasi nga, utos yan ni Presidente. Nakakaloka. So, nire-request ni Vince sa utos, I'm sure, ni Ngagva na yung 45 billion na binawa sa budget ng DPWH ay ibalik. So in short, dagdagan daw ulit ng 45 billion yung budget ng DPWH kasi kapag hindi ibinigay ang 45 billion na hinihinging dagdag ng DPWH, 10,000 project daw ng ahensya nila ang hindi magagawa. Putang ina naman, what the fuck? Sa loob ng 3 years, Vince, 1.7 or 1.9 trillion ang naging pera nyo, ang nahawakan nyo, ang ibinigay sa DPWH. Pero walang ginawa ang ahensyang yan. Nakakaloka nga eh. Sa sobrang kapalpakan ng ahensyang yan, wala man lang tinanggal si Bangag. Naalala niyo si Bunuan? Siya yung secretary ng Department of Public Works. Sobrang kapalpakan yung 3 taong pamumuno niya, puro nakawan, kurakutan, wala namang proyekto, puro ghost. Pero hindi niya tinanggal yung hayop na yan. Kusang nag-resign itong si Bunuan, tapos pinatakas na. Ngayon, hihingi ka ng 45 billion, karagdagan 45 billion, mananakot ka pa na kapag hindi binigay, 10,000 proyekto ng DPWH ang hindi magagawa. Hoy, Vince, kulang 3 taon na lang si Bangag sa pwesto. Sa kulang-kulang 3 taon na yan, ano pa nga ba ang pwede niyong gawing proyekto para sa bansa? 3 years, 10,000 projects, like what? Di ba? Less than 3 years na lang. Less than 3 years, 10,000 project ng DPWH, ano kaya pwede magawa? Waiting shed? 10,000 na waiting shed? 10,000 na classroom? Ang DepEd nga, 731 billion ang budget for 2025. 22 classroom lang ang nagawa. Yung 45 billion, diba? Ano magagawa niyan? Di lalong wala. Diba? Come on. Meron ng trust issue ang taong bayan sa DPWH. Partida ito ha, DPWH pa lang ang pinag-uusapan natin. Na kung tutuusin, lahat ng ahensya ng gobyerno ngayon ay sindikato. DPWH pa lang ito. Merong karapatan ng taong bayan na magsalita dahil ang perang ginagastos nyo, ang perang ninakaw nyo, galing yan sa tax ng mga Pilipino. Pinaghirapan namin yan. Tapos sa inyo lang napunta. Tapos ito, nandiyan ka, makikiusap ka, ibigay yung karagdagang 45 billion sa DPWH kasi kung hindi ibibigay, 10,000 proyekto ng DPWH ang hindi magagawa. Putang ina naman. Less than 3 years na si Bangag, ano pang kaya niyang gawin? Ano pang magagawa na 3 taon niya? Bakit kasi, from the very start, hindi siya agad gumawa ng mga matitino, magaganda at kapaki-pakinabang na proyekto para sa mga Pilipino. Diba? Ang mga project niya, yung mga ticket sa LRT, MRT, kapag 3 kayo, bumili ka ng 3, libre 1. Kapag linggo, 50% off, kapag senior ka, punyeta. Ano bang naging proyekto nyo? Wala. Sa 3 taon, wala. Naalala nyo si Bangag, nung nangampanya, ng bola na naman, anong sabi mo? Bago ka bumaba ng pwesto, tapos na yung subway. Yung subway, yung train na dumaga sa ilalim ng lupa, gumagano ka pa. Feeling mo naman sa'yo nagsimula yan. Sa totoo lang, may budget na nga yan eh. Naalala nyo yung sinabi ni yung dating DOTR Secretary, ni PRD, nakalimutan ko yung pangalan. Si Tugade. Di ba si Tugade? Sabi niya wala nang problema dahil may budget na yan, itutuloy nyo na lang. Anong ginawa nyo? Wala. Wala kayong proyekto. Tapos ngayon, less than 3 years na lang kayo, sasabihin mo, 10,000 proyekto ng DPWH hindi matutuloy kapag hindi ibinigay yung 45,000, yung 45 billion. What the fuck? Ano bang project yan? Linis Kanal? Ano?
Anong project? Sabi sa inyo ito, paulit-ulit ko itong sinasabi sa mga vlog ko, dating-dati pa. Ang pamahalaan ni Bangag ay walang planong maganda para sa Pilipino. Wala silang plano kahit na ano. Kita mo yung Bukana Bridge. Dahil nga wala silang proyekto, putang ina, pilit pang inaangkin. Pinipilit pa nila. Nakahapon December 15, opening. Atat na atat si Bangag na mag-opening ng Bukana Bridge. Na sinabi na nga ni Basti Duterte, hindi pa pwede. Kasi delikado pa, hindi pa safe. Buti na lang nagpapigil si Ngagba. Diba, palibas atat ka, wala ka kasing proyekto. Nakakahiya ka, nangaangkin ka ng proyekto. Gumawa ka ng sarili mong proyekto. Katulad yung 20 pesos na bigas na binibenta sa mga biktima ng kalamidad yan. Ganyan ang mga project mo. Magtatayo ka ng tent na mula doon sa ginamit ng COVID-19. Mga ganyan ang project mo. Wala kang project. Wala kang kahit anong plano. Can you imagine magmula umupo ka hanggang ngayon? Wala kang ginawa kundi mambola, mambudol, magsinungaling. Kasi nga, wala kang kakayanan na mamuno. Wala kang angking galing. Wala kang leadership sa katawan. Kaya hindi mo rin alam ang gagawin mo sa bansa. Hindi mo ito kayang pamunuan. Dahil nga wala kang alam. Ang ginagawa mo na lang, magsinungaling at bulahin ng mga Pilipino. Eh, puro ka talaga kataranta doon, ina mo. Hayop ka.